Liable po kasi pag doktor ang nagsalita, ma'am. Mas liable po siguro mismo ang Pangulo nagsasabi kung ano po ang kanya nararamdaman. Patay tayo dyan. Panoorin ho natin itong isang defender ni Marcos na kung saan balubaluktok na logic, pinaninindigan pa. O, ito. Mas reliable po kasi pag doktor ang nagsalita, ma'am. Mas liable po siguro mismo ang Pangulo nagsasabi kung ano po ang kanya nararamdaman. Ay, tama nga naman yun. Para bagang masakit ang tiyan, nagtatay ako. Yun na kagad ang conclusion. Maraming dahilan kung bakit sumasakit ang tiyan mo. Diba? Kaya maling-mali dito si Aling Claire. Ito si Aling Claire talaga, sabit-sabit talaga to eh. Sabi niya para bagang mas reliable kung ang nagsabi yung taong nakakaramdam. Diba? O kung kunwari, ikaw may sakit ka, masakit itong likuran ko. Naku, muscle spasm lang yan. O kaya naman mag-google dyan, masakit ang ganito na kagad. Mag-conclude na. Maraming dahilan yan eh. Hindi naman pwedeng porket ikaw yung nakakaramdam, malalaman mo na kaagad kung ano yung sakit mo. Hindi pwede yun. Kailangan talaga pinag-aaralan yan. Hindi pwedeng ikaw agad-agad ang makakaalam porket sumakit. O halimbawa, sumakit yan mo dahil nagtatay ka. Akala mo nagtatay ka lang. Simpleng pagtatay lang yan. Siguro, nakakain lang ako ng buhok, ng balot. Siguro, nakakain lang ako ng hindi sariwang itlog. Ganun. Kain kasi ng kain, pati itlog kinakain. Hindi dapat kinakain ng itlog eh. Di ba? So malamang ganun. Sasabihin mo, nakakain lang to ng bulok na itlog. May century egg nga eh. Ibig sabihin, maraming dahilan kung bakit nagtatay yan, di ba? Pwedeng iba't ibang dahilan yan. May other pang symptoms siya. May other na cause. Hindi lang naman sa dahil nakakain ng ganito. Hindi pwedeng ganun lang. Ibig sabihin, may iba pang dahilan. Yun ang sinasabi nung nagtatanong dito. Bakit mas maalam pa yung presidente? Dapat yung doktor niya magsabi, ano ba talagang kalalagayan? Kaya nga dito sa pagtatalo, pagbabasagan nila nung isang reporter, sinasabi nung reporter, pwede bang makahingi ng medical certificate? Pwede bang makahingi ng medical report mula sa doktor? Para alam talaga natin kung anong kalalagayan ng presidente. Ito si Aling Claire, panay baluktot ang mga kasagutan. Pero hindi naman siya doktor, ma'am. So, Pero siya, katawan niya naman po yun. So ganito na lang. Huwag ka na magpa-doktor, okay? Aling Claire, huwag ka na magpa-doktor. Kasi kung ang dadahilan mo lang, katawan naman niya yun. Siya nakakaalam ko ano yung nararamdaman niya. Huwag ka na magpa-doktor. Huwag ka na magpatingin. Ikaw na lang. Punta ka na lang sa ChatGPT o di kaya sa Gemini, Google Gemini. Doon mo na lang. Kuwari, nakaramdam ka ng masakit ang aking paa. Nako. May spray nako. Magtanong ka ngayon kay ChatGPT. Anong gamot sa masakit na paa? Tapos, gano'n na. Huwag ka na magpunta ng doktor. Di ba? Para imbestigahan o tignan, magkaroon ng mga test bago bigyan ka ng gamot. Ikaw na lang manghula. Anyway, ikaw naman ang may alam doon sa sarili mo eh. Tama bang lohika yan? Hindi ako nagtatanong lang ako sa mga logical people na nanonood ng Banateros. Alam mo naman na dito sa Banateros napakaraming logical na na mga tao dito, mga matatalino. Ang tanong, tama bang lohika na pag ikaw ay may sakit na nararamdaman ay ikaw ang makakapagsabi kung ano ang iyong nararamdaman at ano ang iyong kagamot, di ba? Ayan ang tanong eh. Di ba? So kayo na pong bahalang mag-conclude. Ano sa tingin ninyo? Nasa lohika po ba itong si Aling Claire? O nananaginip na naman to ng gising? hi ma'am, follow up lang po sa
health condition ni Pangulong Marcos. Yung kumalat po ay unknown source. Mayroon po akong source, doktor po ito sa St. Luke's. So siguro naman po ay credible ito. Although hindi ko siya pwedeng pangalanan for the obvious reason. Pero hindi po ba mas makabubuti kung magbigay na lamang po ng medical bulletin ang mga doktor ng presidente para malaman po ng taong bayan yung tunay niyang kalagayan, since nag-aalala po ang lahat para sa kanyang kondisyon dahil siya po yung ating ama ng bayan. Kung doktor po yan ng St. Luke, siya po ba ang doktor ng Pangulo? Hindi po tayo maaaring magbigay ng amang opinyon kung hindi naman manggagaling mismo sa doktor ng Pangulo at hindi manggagaling sa Pangulo. Sinabi po ng Pangulo, hindi po life-threatening, nakaramdam po siya ng konting sakit, at yan naman po ay tinutugunan ng kanyang mga doktor. At ngayon po ay nakikita natin sa iba-ibang pang activities katulad po ng oath-taking sa harapan po mismo ni General Nagtates, makikita at naka-attend pa po siya ng EDC. Halos umabot po yata ito ng 2 oras. So, hindi po tayo makakatugon sa mga source na hindi nababanggit kung kanino galing. Siyempre. Kasi siguro malamang, hindi ako sure Hindi ako sure. Pero bakit ganun ang sinabi ng doktor? Para bagang nagdulot ng pagdududa doon sa nagtatanong na reporter. Bakit tila merong pagdududa doon sa reporter? Ano ba talagang kalagayan? Kasi may nakausap siyang doktor doon sa mismong ospital na kung saan nagpagamot si BBM. So, ibig sabihin, may alam, ayaw lang sabihin kasi alam mo naman, pwede siyang idemanda dyan yung doktor pagka nagsalita siya kung anong sakit ni Marcos, bawal yun. Any particular person, bawal yun. Merong privacy pagdating sa sakit ng isang tao. So, hindi niya pwedeng pabanggit yung pangalan niya. At hindi rin pwedeng banggitin kung ano yung sakit na yun. Pero gayon pa man, ito'y nagdudulot ng duda. Bakit may ibang tila sinasabi yung ibang doktor dyan sa loob daw nung pinagpatinginan ni BBM, iba ang sinasabi sa nire-report sa taong bayan. Kaya nga ang hinihiling ng reporter, hindi naman po siya nagkakalat ng fake news Sabi lang ng reporter, hindi po ba mas maganda kung magkaroon tayo ng medical report or medical certificate coming from the doctor ni BBM? Yun lang naman ang hinihingi ngayon. That's a valid reason, di ba? That's a valid argument na pwede ba, ma'am, hingi ka na lang kami ng medical certificate kung ano man yung sakit. Yun nga may mga sakit sa kumpanya, di ba? Bago ka bigyan ng kaukulang permiso o hindi mabawas sa iyo yung sahod mo o di kaya naman payagan kang hindi pumasok sa paaralan, ay hihingi ng medical certificate. No? Kahit ba sabihin mo, ito kasi ang dahilan nito ni Aling Claire. Yung logic na talagang hindi logic ng pang-abogado. Sabi niya, yung malala lang naman daw ang bibigyan ng medical certificate. Ay, talaga nga naman, kawawa. Alam mo, sa mga kumpanya, Aling Claire, kahit lagnat lang, once hindi ka nakapasok, hinihingan ka ng medical certificate. Di ba? Hinihingan ka ng medical report. Hindi ka lang nakapasok. Dito pa kaya na hindi na nakakapunta minsan si BBM sa ilang mga engagement ng Malacanang, hindi niya na napupuntahan. At the same time, ang kausap natin dito, presidente. Ito yung pumipihit ng direksyon ng ating bayan. Kaya, importante. At hindi yan maliit na bagay, na maliit lang naman yung sakit ni BBM, kaya hindi na mag-i-issue na medical certificate. That's a stupid reasoning. That is a stupid logic. Ika nga. Bakit? Presidente yan Importante yan. Pangalawa, hindi na siya naka-attend ng ilang mga gathering na supposedly siya dapat ang naandun. So, importante na magkaroon ng medical certificate. Yung medical bulletin from Medical bulletin, I'm sorry. the doctors themselves po, hindi pa pwede mas makabubuti kung sila na mismo ang magbigay ng medical bulletin? Sa ating pagkakaalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. Kung sinabi ng Pangulo na hindi ito life-threatening, so ba't kailanganin po sa... Dahil nasabit, Hindi marunong talaga. Mahinang nila lang ito si Claire Castro. Hindi naman yun ang punto doon
ang sinasabi dito, transparency at karapatan yan ng mga Pilipino na hingin sa Pangulo. Kung ayaw niyang maging ganyan, kung ayaw niyang maging public, mag-resign na lang siya. Kasi ang pagiging Pangulo, yan ang pinaka-public na posisyon. Ika nga. Kung meron mang matatawag na pinaka-public, pinaka-dapat ay transparent, walang iba kung hindi ang Pangulo. Bakit ayaw nyo na lang magbigay ng medical bulletin? Napakasimple lang naman yun. Kung walang itinatago, magbigay kayo ng medical bulletin. May tinatago kayo eh. Bakit ayaw nyo magbigay? Simple-simple lang, di ba? Magbigay. Ngayon ang medical treatment, medical bulletin. Samantalang kami naman po ay nagpo-provide sa inyo kung anong ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Mas reliable Alam mo, madam, parang hindi ka tao. Sorry ah. Wala bang nangyari sa wala kang experience na isang kaibigan mo maayos ang kalalagayang kinabukasan patay na? Kasi meron palang ibang sakit, akala lang niya simpleng pagsakit lang ng ulo. Yeah? O akala niya simpleng lang ng kung ano-ano. Yeah? May ganun eh. May mga ganung pagkakataon na akala mo eh. Kaya nga di ba may maraming namamatay sa maling akala? Bakit hindi nyo na lang ibigay? May tinatago po ba kayo? Parang gaya na nangyayari. Para bagang may tinatago kayo. Hindi para talaga may tinatago kayo sa ginagawa niyong yan. pero hindi naman siya doktor, ma'am. So, Pero siya, katawan niya naman po yun. Kata. Ay, nako. Diyos me. This is the kind of government, people in nag-serving in our country.